bayan kong Pilipinas, lupain ng ginto't bulaklak, pag-ibig ko sa kanyang palad, nag-alay ng ganda't dilag. At sa kanyang yumi at ganda, dayuhan ay nahalina. Bayan ko, binihag ka, nasadlak sa dusa. Ibon man may layang lumipad, kulungin mo at umiiyak. Bayan pa kayang sakdal dilag, ang limang nasang makaalpas. Pilipinas kong minumutya, ugat ng luha ko't dalika. Aking adhika, makita kang sandalaya. Maynila, o Maynila, damhin mo ang pag-asa. Maynila, o Maynila, at itanghal itong bansa. Pilipinas kong inumutya, ugat ng luha ko't dalika. Maganda. Magandang hapon, Bayang Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Sumayang papawid na naman ang tayong palatuntunang tinig ng maralita, Police Hour on the Air. Ito pang yung kaibigan sa papawid, si Bishop Alex Inosando Sonyo. Kami po ngayon ay sumasayang papawid sa kakampinews.blogspot.com. At inyo po kami mapanood at mapapakinggan sa www.ustream.tv channel/kakampi online, at kami po ay inyong madidinig at inyong makakausap sa pagtawag nyo sa aming telepono 553-8656-480-5812. Kami rin po ay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat sa loob ng isang linggong singkat kami po hindi nagkaroon ng kapasanan sa aming katawan, at nagpapasalamat din kami sa Panginoon sapagkat aming mga kaibigan, kapamilya ay walang sawang sumusuporta sa ating palatuntunan, at kami rin po sa aming pamilya ay nagpapasalamat sa lahat ng sumusuporta sa Citizens Crime Watch, sa Interfaith, sa Living Streams Fellowship International. Ako lang po ngayon ang nag-isa rito sa aming studio ngayon sapagkat yung ating mga kasama na hindi pa dumadating at siguro ay na-traffic lang. Kalimitan kasi ay napakahirap ng traffic ngayon, lalong-lalong pagdating ng tanghali papunta rito sa stasyon natin sa Pasay, pero dumadating po sila. At kami rin po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon sapagkat hindi po kami binigyan ng kapansanan sa katawan. Incidentally po ay dumating po ang aking anak mula sa Amerika, kasama po ang kanyang asawa si Alan Panganiban, ang akin po anak si Jessica Marcia Sonyo Panganiban, at yung dalawa kong apo si Aaron at saka si Japet. Yung panganay kong apo si Jemima ay nasa Amerika pa, na kasalukuyan ng bakasyon sapagkat sa next month, ngayon sa December, ngayong April ay pasukan na naman. Doon sila nag-aaral lahat sa Oregon, at yung anak ko si Jessica ay naka-base ngayon dito po sa Singapore. But hopefully ay magtagal siya dito sa Singapore sapagkat siya po ngayon ay isang mataas na opisyal ng Nike International. Papasalamat din po kami sa lahat ng tumutulong sa amin, sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat. Kahapon po ay napakaganda mula no Sabado, at kahapon ay naging maganda ang naging ugnayan ng atin po mga politiko, lalong-lalo dito sa Maynila, sapagkat nung Sabado ay nagkaroon ng official rally ang una, at kahapon po
ay Team Pinoy, na kung saan si Mayor Alfredo Lim ang siya pa rin na magiging official candidate ng atin pong Team Pinoy dito sa Kamaynilaan. At napakarami po ng mga tao na dumaling kahapon, lalong-lalo na ang ating mga kasamahan na sumusuporta kay Mayor Lim sa kanyang mga adhikain, sa kanyang mga dapat gawin, sa mga alituntunin na kanyang dapat ay ipapamahagi ka, sapagkat sa loob ng kanyang termino nung siya ay mayor ay marami na po siyang ukulan ng pansin, lalong-lalo pa yung mga distrito natin dito sa Calacang, Maynila, na kung saan ay nakapagpatayo siya ng doon sa 6 na distrito, 6 na hospital. At lahat yon, kapag kayo ay pumunta, libre po. Libre po ang kanilang ang mga pasyente, libre po sa wait, music muna. At congratulations po sa mga namamahala sa kandidatura ni Mayor Lim. Sa sunod po ay atin pong tatalakayang mabuti ang atin pong kaganapan kahapon. Nagmula sa lupa, magbabalik na kusa ang buhay mo sa lupa. Nagmula bago mo linisin ang lunis ng iyong kapwa, hugasan ang iyong putik sa mukha. Kung ano ang di mo gusto, Huwag gawin sa iba. kung ano ang iyong inutang, ay siya ring kabayaran. Sa mundo ang buhay ay mayroong hangganan, dahil tayo ay lupa lamang. Kaya pilitin mong ika'y magbago, habang may panahon ika'y magbago. Pagmamahal sa kapwa ay isipin mo. Kaya ngayong dapat ika'y magbago, habang may panahon ika'y matuto. Pagmamahal sa kapwa, Isang puso mo. Ako ay
isang anak mahirap. Lagi na lang akong nagsusumikap. Ang buhay ko'y walang sigla, puro na lang dusa. Paano na ngayon ang buhay ko? Sa akin ay walang tumatanggap. Mababa raw ang aking pinag-aralan. Grade 1 lang ang inabot ko. No read, no write pa ko. Paano na ngayon ang buhay ko? Isang kahit isang tuka, ganyan kaming mga dukha. Isang kahit isang tuka, ganyan kaming mga dukha. Sa akin ay walang tumatanggap. Mababa raw ang aking pinag-aralan. Grade 1 lang ang inabot ko. No read, no write pa ko. Paano na ngayon ang buhay ko? Isang kahit isang tuka, ganyan kaming mga dukha. Isang kahit isang tuka, ganyan kaming mga dukha. Ganyan kaming mga dukha. Ganyan kaming mga dukha. Okay na. Sa pagpapatuloy na ating programa ngayong hapon, yung katatapos lamang na tugtugin yung ganyan kami madukha ay tamang-tama ngayon sapagkat pagtapos ng Holy Week, mayroon pa ngang mga ibang eskwelahan na ngayon lamang magkakaroon ng graduation within the week at marami rin tayong nung tayo na sa eskwelahan pa sa academ, yung mga estudyante na naghihirap talaga at hindi makabayad ng kanilang tuition fee pagdating ng final exams, ay hindi nila alam kung paano sila kukuha ng final examinations pagkat hindi po sila mabibigyan. Kalimitan ng kanila pong ginagawa ay pumupunta sila sa opisina ng presidente o ng guidance counselor o ng bursar, yung sa accounting, at nagka-count sila ng mga promissory note. Tatawan ng Diyos, karamihan po sa kanila ay nabibigyan ng final examinations, kaya nga lang pagkatapos ng finals ay hindi ma-release ang kanilang grades hanggat nila nababayaran ng kanilang tuition fee. Napakaganda po ng patakaran ng mga eskwelahan noon. Hindi lang namin alam kung ano ngayon ang patakaran ng mga eskwelahan, sapagkat kapag ikaw ay hindi binigyan ng final examinations, napakahirap po kumuha ng special examinations, sapagkat pag ikaw ay nabigyan ng special examinations, doble po ang babayaran mo doon. Magbabayad ka sa tuition fee at magbabayad ka pa rin sa special examination permit. Kaya nga kalimitan yung mga dukha na tinatawag natin, yun ay mga taong, mga estudyanteng marurunong, matatalino, ngunit walang kakayahan ang kanilang mga magulang na makapagpatapos sila sa kanilang mga pag-aaral. Mayroon po akong isa nakilala na kung ang siya po ay nagkakarito lamang at pumibili ng mga dyaryo bote at ano pa mang bagay,
at mayroon po siyang pamilya at ang kanyang anak ay tinatagoy niya sa pamamagitan yan ng pamimili at pagbebenta ng mga kalakal. Ang tawag po nila doon sa mga basura ay kalakal. At pag kumita po siya ng 300 sa isang araw, masaya na po siya. Sapagkat mayroon po, sabi niya sa akin, mayroon na daw siya nabibili na isang salop o 2 salop na bigas, mayroon lang makakain. Yung kanyang mag-anak sa gabi, may masarap ng hapunan. Ngunit kinabukasan, problema na naman sapagkat wala namang pambaon. Yung kanyang mga anak na nag-aaral, mayroon siyang isang elementary, isang high school, at mabigat daw sa kanya yung isang anak niya sa college. Pero sa awa ng Diyos, sa kanyang pagsisikap na patapos po niya yung kanyang anak na nag-aaral sa college, at yun ang tumulong sa kanya upang guminhawa ng konti ang kanilang buhay hanggang sa kanyang makatapos yung dalawa niyang kapatid ay nagsakripisyo na mabuti yung panganay at nagkaroon mabunting kaginhawaan ng pamilyang yun. At nung huli kami magkita ay mayroon na silang maliit na tindahan na kung saan ay naging masaya sila. Ngunit ang sabi nga sa akin nung tatay at nanay, paminsan-minsan daw kapag mayroong mga taong, may mga estudyante silang natututukan sapagkat sa kanilang tindahan ay may mga bumibili. At minsan daw ay wala nang pambili ng asukal o pambili ng kape. At nakatingin na lang doon sa mga bumibili ng pandesal. Yun ay binibigyan nila ng konti. Hindi naman araw-araw ay nangyayari yun. Ngunit kalimitan ay nangyayari daw doon sa kanilang tindahan. At sabi ko sa kanila, pinagpapala na nga kayo sapagkat yung mga taong kagaya ninyo na binabalik sa tao ang binigay sa inyo ng Panginoon na pagpapahalaga sa inyong kabutihan. Ang sabi nga sa Biblia, kung sino man ang nangangailangan sa aking mga anak na nangangailangan, tulungan ninyo. Help the least of my brethren, and you have done it unto me. Kaya nga po, na napakaganda ng istoryang yon na kung saan ay nakatapos ng pag-aaral yung kanyang anak hanggang nagkaroon ng trabaho at kanya pong napagbigyan yung dalawa pa niyang kapatid na nakatapos din at maganda na po ang kanilang buhay. At yung anak na panganay, sapagkat kumuha po ng isang kurso na maganda-ganda naman, ay nagtatrabaho na sa isang malaking kumpanya, hindi sa Pilipinas kundi sa abroad. At nung huli kami magkita, that was 2 or 3 years ago, nung ako yung nakakonekta pa sa isang malaking eskwelahan dito sa Manila, sa Santa Mesa. Laki ng pasalamat niya sapagkat nung nandoon yung batang yun na nag-aaral, ay kasama ako parati pagpunta sa opisina ng aming presidente sa De Ocampo Memorial College na humihingi ng tulong sa aming presidente kay Dr. De Ocampo nung nabubuhay pa siya. Napakabait po ng aming presidente si Dr. Antonio De Ocampo ng De Ocampo Memorial Medical Center, De Ocampo Memorial College. Huwag ka lang lumapit doon, lalong-lalo ng mga estudyante, at humihingi ka ng promissory note. Wala nang babasahin nyo kundi pipirmahan na lang niya yung promissory note mo. Kaya nga, pinagpala naman ng eskwelahan na yan sapagkat naging maganda at maayos ng eskwelahan ng De Ocampo Memorial College na kung saan ako yung naging kabahagi for the past many years. At doon po sa libo-libong nagtapos sa De Ocampo, kapag nagkikita kami na aming mga estudyante doon, ay ang tawag pa rin nila sa akin ay sir. Sabi ko nga, wag muna ako tawagin sir, engineer at doktor ka na, maganda ng pwesto mo. Yung isa naman ay manager na isang napakalaking korporasyon. Hindi, sabi nila, sa amin ay sir ka pa rin sapagkat naging kabahagi ka sa aming pag-aaral nung kami ay naghihirap doon sa eskwelahan ng De Ocampo. Sabi ko sa kanila, salamat naman, at isa lang aking hilingin sa inyo na kapag kayo naman ay nakatagpo na mga estudyante na karapat dapat na tulungan at wala talagang ibang gusto makatulong, tulungan ninyo sila at bayad na kayo sa utang na loob ninyo sa amin na nauna sa inyo na tumulong. At doon, yun ang istorya ng kaganapan sapagkat kapag ikaw ay pumunta sa mga eskwelahan ngayon, magtataas na naman daw ng tuition fee itong mga universidad. Hindi natin alam kung bakit, at yung mga estudyante ngayon ay umaalma na at pati ang mga magulang ay nagtatanong na sapagkat ang eskwelahan po, ang pag-aaral is a right, not a privilege.
Kapag ikaw ay mahirap, pangarap ng bawat estudyante, pangarap ng bawat magulang na may natapos ang kanilang mga anak, sapagkat yun lamang ang paraan para sila ay makaahon sa kahirapan, para sila ay magkakaroon ng magandang hanap buhay, para sila ay magkakaroon ng tunay na pagbabago sa kanilang buhay. Kaya nga, yung mga kasama natin na medyo nagkakaroon ng magandang hanap buhay, ay tulungan po ninyo yung mga taong nangangailangan ng tulong, lalong-lalo na yung mga wala. Doon sa aming probinsya sa Aklan, karamihan doon ay kahit na mahirap ang buhay ng mga magulang doon, ay iginagapang nila sa hirap. Kagaya rin po ng nangyari sa aming pamumuhay, sa hindi naman walang kayamanan na aking mga magulang, wala namang, sabi ng tatay at nanay ko nung nabubuhay pa sila, anak, wala kaming papamana sa inyo, wala kaming lupa, wala kaming pera, isa lang ang aming papamana sa inyo, na kapag kayo ay nag-aral, nakatapos kayo ng pag-aaral, yan ang pamana namin sa inyo. At totoo po naman, sapagkat kung hindi kami naghirap, sa hirap talaga, na hindi ko alam kung na ako'y makakatapos pa ng high school, sapagkat napakahirap mo namin, wala kami pambayad sa tuition fee ko. Pero ang tatay at nanay ko ay nagsikap na mapag-aral ako, mapag-aral kami magkakapatid. At kung wala yon, ang pagsisikap na yon, hindi na nyo kami natidinig dito sa radyo, hindi na nyo kami nakikita sa TV, at hindi kami nagkaroon ng mga anak. 3 po ang aming anak na puro babae na mga makahayos naman ang buhay. Hindi kami nagkaroon ng kanyang magandang kinabukasan na naibigay sa aming mga anak, sapagkat ang mga magulang po namin ay talagang nagsikap ng gabi, ginagawa nilang araw, at hanggang sa gabi ay nagtatrabaho pa rin si tatay at saka si nanay para kinabukasan mayroon kaming baon sa eskwela. Nung panahon namin, that was way back mga 1950s to 70s, ang buhay namin noon ay hand to mouth existence. Tapos hindi namin alam kung saan kami kukuha ng almusal, tanghalian, hapunan. But what we did, sabi ng tatay, hindi na baling maghirap kayo, hindi na baling maghirap tayo, ipagpatuloy ninyo inyong pag-aaral. Kaya sa hirap, lumaki po kami sa hirap, kaya walang makapagsabi sa amin kung gaano kahirap ang magiging mahirap. Doon po kami galing. At doon sa nung ako ay nasa eskwelahan sa De Ocampo Memorial College, parati ko naalaala yung sabi ng tatay namin sa amin, kung sino ang nangangailangan ng tulong, lalong-lalo na yung mga wala, na gusto mag-aral, maghanap ka at tulungan mo hanggang sa makakaya mo. At hanggang sa ngayon, yun po ang aming ginagawa, na kung sino man po ang aming natutulungan, yun po ay binabalik lamang namin sa pangalan ni Jesus Christ, na binabalik namin sa kanila sa pamamagitan ng pagtulong sa mga kagaya nila na nawala ng pantusto sa tuition fee. At doon po masyadong malambot ang puso namin. Kung minsan nga marami nagtatanong sa amin bakit kami tumutulong, sabi ko sa kanila, mahirap i-explika, mahirap ninyong maintindihan kung gaano kahirap ang mahirap, at mahirap yung maintindihan kung saan ka kukuha ng tanghalian mo, ng hapunan mo, ng almusal mo. And so this is the things that happen, sapagkat katatapos lang ng graduation ng mga estudyante natin, katatapos lang lalo na ng mga nursing profession natin, ng medical profession, engineering profession. Kayong mga nakatapos naman, maghahanap na kayo ng trabaho. There is only one thing maybe that you should never forget. Balikan ninyo ang inyong nakaraan nung kayo ay inaaruga pa ng tatay at nanay ninyo at anong hirap ang kanilang dinadanas, sapagkat para lamang kayo makatapos. Mayroon kaming kausap na isang araw, sapagkat galing sa probinsya, na ang sabi nga sa akin, hindi nung ako'y makapag-umpisa ng trabaho last year, hindi ko na iniisip kung magkano sinisweldo ko. Ang iniisip ko, bigay ko lahat sa tatay ko at nanay ko yung sweldo ko,
At sila ang nagbibigay sa akin ng pamasahe ko, araw-araw, panggastos ko. Sabi ko, napakaganda naman ng iyong panuntunan. Sabi niya, ikulang pa nga ho yun eh. Sapagkat dapat, sabi niya, hindi na sila nagtatrabaho, pero kailangan pa sila magtrabaho at kailangan pa rin silang magkaroon ng magandang panahon para sila ay magkaroon naman ng tunay na pag-aalaga sa kanilang sarili. Kaya nga po kami nagpapasalamat tong lahat sa mga tumutulong ngayon. At last week ay nailibing na ang isang estudyante na nagpakamatay sapagkat hindi napagbigyan ng isang eskwelahan na maka-enroll, makakuha ng kanyang gustong kurso, hindi matutustusan at nagbabayad pero mayroon pa rin mga taong napakabigat ng kanilang puso, napakabigat ng kanilang mga damdamin pagdating sa mga estudyanteng naghihirap na makatapos, ngunit sa kalagitnaan ay hindi natulungan ng mga taong nakaupo sa dapat nilang tulungan. And then sana ngayon siguro yung mga taong those people, these professors who denied the student the right to finish their course ay nagdadalawang isip na paano nangyari yung ganun at paano nila maibabalik ang buhay na nawala doon sa mga estudyante na nakibahagi sa pagkamatay ng isang UP student. Ito ngayon ang inyong pag-iisipang mabuti na paano kayo'y nakalampas na sa pagsubok. Sa mga sunod-sunod na pagsubok, huwag ninyong kalimutan na manalangin parati sapagkat kasabihan nga at ito ay katotohanan, God is only a whisper away from you. Napag-usapan po natin ang mga pangyayari kahapon at yung isang kaibigan ko na dating napakalakas na kanyang pangangatawan ay nagkaroon po ng sakit at napakahirap ng kanyang sakit sapagkat nagkaroon po siya, may mga katanungan siya sa kanyang mga kaibigan at sa kanyang doktor, ano nga ba ang prostate? At napakaganda naman sapagkat yung katanungan yun ay nasagot kaagad ng isang napakahusay na doktor na nakalathala dito sa ating pahayagan na ito ay galing kay Dr. Shane Dodobisi tungkol po sa prostate. May nakausap po kasi kami kahapon, may mga gadgets siyang pinapakita at mayroon siyang mga gamot na pinapakita sa amin na ito ay mga herbal at ito ay makakagaling at marami na raw na nakasubok sa ganyang mga pangyayari at nagkausap kami at tamang-tama po sa pagkakausap namin kahapon, lumabas ngayong araw nito yung warning sa mga hindi pantay ang laki ng prostate. Ako po ay nakaroon yan at nagkaroon po ako po ay naoperahan sa Veterans Memorial Medical Center at nagpapasalamat po kami doon sa mga doktor, mga nurses at mga attendants na napakaganda po ng kanilang serbisyo kahit nahirap. Ang mga tao doon sa pagpasok, napakaganda po ng serbisyo nila, napakabait po ng mga nurses, napakaganda ng mga nurses, napakabait ng mga doktor, mga gwapo at mga gwapo ang mga doktor doon at lalong-lalo na po yung mga tumulong sa akin para ako'y maoperahan doon at hindi ko alam na ako'y operahan na no, ako'y magpa-check up lang pero inoperahan po ako at may nakuha sa aking bato na dala-dala ko paminsan-minsan, pinapakita ko sa mga kaibigan ko na kung hindi pala ako naoperahan doon sa aking gallbladder, iyon ang bumabara sa aking pag-ihi at yun ang sumasakit sa aking puson. Kaya kapag ang katanungan po ng isang reader natin dito kay Dr. Lodobisi, ano po ang gusto niyang malaman kung bakit minsan
ay nakakaranas siya ng hirap sa pag-ihi. May problema kaya sa aking prostate? Paano ko po ito malalaman? At napakaganda po ng pagkasabi ni Dr. Ludovici. Ito yung mga warning sa mga hindi pantay ang laki ng prostate. At ito po ibabasahin ko galing ito sa pahayagan ng Bulgar, at napakaganda po ng pagkasabi ni Doktor. At ang pagkasabi ni Doktor, para sa inyong katanungan kung paano malalaman kung may problema sa prostate, isinasagawa ang digital rectal examination. Hindi naman ito masakit, kakapain lang ang may pagbabago sa sukat ng prostate gland, at mas maganda kung pantay ang paglaki ng prostate. Mas mukhang di ito cancerous kaysa kung may mga laman sa prostate matigas. Kung medyo rubbery, kung medyo rubbery o parang guma ang salat sa prostate, mas mukhang benign ito. Ito hindi naman cancerous. Kung matigas ito, parang bato na nasasalat sa prostate gland. Ito ay kabahagi lamang sa diagnosis ni Dr. Ludovici, at bago po tayo makatuloy, magkaroon muna tayo ng station break. Marami po tayong pag-aaralan ngayon sapagkat yung mga nangyayari na sa labas na hindi natin natatanong parati sa mga doktor sapagkat sa kawalan natin ng pagkakataon, pwede ninyong basahin na parati ang sabi ni Doc Ludovici. Siya po ay nagsusulat ng sabi ni Doc sa Bulgar Magazine. Na gustong ilagay yung kanyang well. Lumalaki ang pamilya, kailangan mas malaking bahay. Umaasenso, kailangan mas magandang bahay. Kailangan pag-ibig. May magandang balita ang pag-ibig. Dinoble ng pag-ibig ang housing loan nyo. Ngayon, 6 million na. Mula sa dating 3 million, na doble sa 6 million. At ang interest rate, ang baba na. Higit sa 30% ang ibinaba. Kasabay nyo ang pag-ibig sa pagganda ng inyong buhay. Sa pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. My business was small, but one bank saw my potential. This used to be idle land. Until one bank helped transform my business. I've worked here for many years now. But one bank was my link to home. I knew I was in good hands with the best bank. Leading the industry then, till now. No matter who we are, no matter where we are. You take care of our money as if it were yours. 50 fruitful years. And we've only just begun. You're in good hands. With Metro Bank. Sa pagpapatuloy po nating programa ngayong hapon, dumating na po ang kasama po natin na isang magiging co-anchor natin sa ating TV program. Magandang hapon, si Rose. Magandang hapon po, Bishop. Magandang hapon po sa inyong lahat.
sa ating mga tagatangkilik, nanonood sa atin sa TV at nakikinig sa atin sa radio program. Tayo po ngayon ay mapapanood ninyo sa channel www.ustream.tv channel Kakampi Online, at kami po inyong makakausap live 553-8656-480-5812. At doon sa mga kaibigan natin na nakikinig ngayon sa Hong Kong, sa susunod na pagkakataon nakakaroon po tayo ng mga live interviews dito sa mga OFW natin na nagkaroon ng magandang karanasan na pwede nating magiging kabahagi sila, sapagkat na success story ang ating unang gagawin, at pangalawa, yung hirap bago nila inabot ang pagkakaroon ng magkaroon siya ng success story. Sa pagpapatuloy natin ngayon ay maraming mga dapat pag-usapan dito tungkol sa kalusugan, sapagkat tag-init na naman ngayon, at sabi ng DOH at sabi ng Pag-asa, hanggang katapusan ng Mayo or Hunyo, aabotin tayo Rose ng 40 degrees. Ay napakainit noon. Sa 38 lang mainit na eh. 40 degrees pa. Kaya siguro, ano ang mga dapat gawin natin mga tao na nakikinig ngayon? Yung mga ordinaryong tao, sapagkat hindi naman nakakaya na magkaroon ng isang air condition na kwarto, air condition na living room, at hindi naman pwedeng pumunta sa mall araw-araw. Kailangan iinom tayo ng maraming tubig. Yan. Kasi, di ba, lagi namang inirerekomenda 8 basong tubig sa isang araw. Pero, pag masyadong mainit ang panahon, okay lang na sumobra. Di ba, Bishop? Okay lang na susobra tayo ng 8 basong tubig. Pwede bang maging 3 litro? Basta maraming mainom na tubig. Kung halimbawa alam mo pagdating sa tag-init, kasi maraming mga aging process ngayon yan, na marami pupunta sa mga beach resort, hindi nila alam kung paano nila alagaan ang kanilang balat. Kaya nakaroon ng nasusunog na balat, nakaroon ng mga rashes sa kanilang mga balat. So, yung mga nagpupunta sa beach, dapat naglalagay ng mga sunblock para hindi masusunog yung balat. Hindi sila kailangan magdala ng hollow block. Hindi naman. Sunblock. Sunblock. Yung cream or lotion o yung ini-spray sa katawan para hindi nasusunog. Yun. Tapos, iinom ng maraming tubig kasi para hindi tayo nade-dehydrate. Dehydration kasi pag kinukulang na tayo ng tubig. Yan. And nakakatanda din ng mabilis tumanda, lalo na yung balat natin, pagkakulang sa tubig. Saka yung mga pagkain na panahon ngayon ng pakwan, Bishop. Pakwan, melon, yan, rich in water. Pero pag kumain ka ng melon, siguro dapat nakakain ka muna ng kanin o busog ka, kasi hindi ba masama ang melon kapag gutom? Hindi naman, prutas yun eh. Prutas. Pineapple. Anong diferensya ng melon at saka pakwan? Magkaiba sila ng kulay. Okay yun ah. Magkaiba silang kulay. Yung isa green ang balat, kulay pula ang laman, mayroon siyang buto na kulay itim. Ang melon, kulay orange. Dumating din sa nating kasama na magiging kasama rin natin, magiging co-anchor natin sa ating TV program. Magandang hapon si Cheryl. Magandang hapon po sa lahat po na nakikinig at nanonood sa ustream.tv/Kakampi Online. Magandang hapon po sa inyong lahat at patuloy po kayo makinig dahil maraming importanteng bagay po kaming pag-uusapan dito ni Bishop Sonyo at ni Miss Rose. Alam mo na napakahirap ng traffic. Siguro na traffic ka rin ngayon papunta rito. Kanina napaka-traffic doon sa may kanto ng EDSA at saka Shoe Boulevard. Opo, traffic. Saka ang init-init sa labas. Napaka-init. Iyan na napag-usapan namin ngayon, Cheryl, na yung init sa labas ay baka sabi ng Pag-asa aabutin tayo ng 40 degrees. Napaka-init yun. Yun nga po, mag-ingat-ingat na lang po tayo sa heat stroke po. So far, wala pa namang namatay sa heat stroke eh. Opo.
Mabuti naman po, wala pa naman. Yung sa heart stroke, maraming namamatay. Tsaka yung nahit, kahapon, nung magkaroon ng si Mayor Lim, maraming nahit doon. Sapagkat kahapon ng hapon, ay proklamasyon ni Mayor Lim bilang kandidato sa pagka-mayor sa Maynila. Kalaban niya si Irap. Napakaganda ng pag-usapan sana ngayon. Pero mang-imbita tayo ng mga taga-opisina ni Mayor Lim sa opisina ni Irap sa next week. Pag-usapan natin pagkat pwede na tayo mang-imbita ng mga politiko sa ating programa. Mabuti naman po kung ganon. Open season na ngayon sa mga politiko. At yung sinasabi mo, Ros, na ano ang mga pagkain at gawain na mapabilis magpatanda? At paano huwag tumanda? Paano huwag tumanda? Nako. Ay, ako mayroon po akong tip. Magandang tip ko. Sige, ganito si po yun. Una po sa lahat, yung outlook nyo po sa buhay. Kailangan po everyday you are positive. Don't think of anything that is negative. Yung sasabihin nyo, parati na lang mahirap ang buhay, tapos o kaya daing kayo ng daing. Kasi lalong mahihirapan kayo sa buhay kasi sinabi nyo na ganun kahirap ang buhay nyo. Dapat sasabihin nyo laging maganda, masaya, magaan, para yung papasok sa buhay nyo, mga magaganda talaga. And another thing po, ang alam ko, para hindi po kayo tumanda kaagad, wag po kayo masyadong iinom ng maraming kape. Or wag kayo maging addict masyado sa kape. Kasi hindi nga po, napapasin ko po yun kahit yung mga herbal doctor or yung mga nagpa-practice po ng organic medicine. Sabi po talaga nila yung kape talaga nakakapagpatanda ng itsura sa isang tao. Kasi punong-puno po pala yun ng mga yung free radicals na pampatanda. Yung ganun. Papaano yun si Riley, yung kaibigan namin ni Rose, ang tinitinda kape. Mawawala ng hanap buhay yun. Baka naman may kasamang herbal. Kung meron naman po palang ingredient na herbal content or organic content, edi mas mabuti po yun kasi basta importante po, mabawasan lang yung yung caffeine nung coffee, tsaka yung free radical content po na other chemicals. Basta kung mabawasan yun, matanggal nila sa kape nila na binebenta nila, tapos herbal pa, organic, edi mas mabuti po, mawawala na yung effect ng kape na mag-iitsura kang matanda. Maganda yun sapagkat yung kape naman namin ni Rose, mayroong malunggay maganda po yun, herbal pala Herbal naman po. Yun. Kukonti na yung caffeine content niya. Kanina nung dumating ka, Cheryl, pinag-uusapan namin yung melon, pakwan. Kasi summer ngayon, yan yung season ng mga pagkain natin. Masarap yan pag ginagawang shake. Wow, na-imagine ko naman talaga. Si Rose mahilig sa shake. Diba? Shake, meron siyang ice. Gano'ng kasarap yung shake na yun, lalo na pag melon. Ako napakainit kasi, kaya, diba, feeling mo nare-refresh tayo. Refreshing and soothing. Yan. And ano pa yung mga dapat nating iwasang pagkain para hindi tayo agad tumanda? Iwasan. Yung nga, sa akin ang alam ko lang po talaga yung kape. Kasi nag-i-increase nga po siya ng free radicals lalo na kung hindi herbal or organic yung content nun. Lalo na yung mga addict sa kape, yung talagang hindi mo na sila maawat sa pagkakape nila. How many cups sila a day? Siguro more than 30 cups na. Naku yun. Abay, sobra na yun. Medyo delikado na po talaga. Ayan. Bukod sa pagkain, meron din tayong dapat gawin. Dapat hindi tayo nagpupuyat. Opo, isa rin. Yan. Ay, meron pa po pala yung cigarettes. Yung cigarettes po, kaya sa abroad medyo matindi na po yung pag-ads nila doon na cigarette smoking is dangerous to your health. Kasi yung cigarettes po is may mga content din po yon na pampatanda ng itsura. Yung manunuyo ang balat, ang skin nyo po, at saka yung lungs. Lalamunan. Lalamunan. And then yung the last thing na malala ang aapektuhan nito is yung nga po ninyo, lungs po. Baga. Opo. Sakit sa baga. Kasi tinutuyo niya yung baga po ninyo Kaya ito po galing na po talaga to sa mga doktor at saka medical studies show na talagang totoo po yun. Kaya konting control na lang po kung talagang hindi nyo maiwasan. Kontrolin nyo na lang po siguro yung paninigarilyo ninyo para yung itsura nyo naman po medyo bumata. Kaya pala yung kaibigan ko ayaw ng manigarilyo. Opo, totoo po yun, nakakapagpatanda po yun, Bishop. Pero mayroon siyang alternative doon. Tabako na lang daw. Tabako? Yung pure? Oo, galing sa Ilocos. Di ba mas maano yun, matapang?
Ay, sabi no, huwag ka manigarilyo. Sabi hindi, sige, hindi ako manigarilyo. May naman akong tabako. May tabakuan kasi yun sa Ilocos eh. Yung malalaki. Malalaki naman. yung malaki na mataba. Naalala ko si President Ramos. Di ba yung... Pero ang kanya namang tabako galing naman sa Mexico yun eh. Stateside yun. Pero, at saka mahal. Ang kinoconsider po talaga na cigarette is cigarette is kahit nga po tabako is still a cigarette. Yun ang alam ko po, sabi po sa mga international standards, kahit tabako yun, it is considered as cigarette pa rin po. Meron akong question, Cheryl. Tabako siya organic. Organic. Walang fertilizer, walang sa Ilocos galing. Ganito naman po yun. Since tabako nga po yan, syempre, hindi naman po natin namomonitor yung manufacturing yan kung saan lugar dito sa Pilipinas. Hindi naman po natin alam kung ano na yung nilalagay nila doon. Syempre, bakit po, pansinin niyo po sino ba yung nagtatabako? Yun, yung politiko po natin noon, si President Ramos. Di ba yung face niya, hindi pa rin, buwabata kasi, ganun pa rin. Susumbong bata kita. Pa si President Ramos kasi, nag-exercise naman talaga yun eh. Yung hindi ko po sabihin yung face, di ba may mga pa rin siya, may mga wrinkles, hindi pa rin youth looking yung face niya. Pero yung body build niya, kung nag-exercise siya, yun, sabi natin maliksi po talaga siya kasi nag-exercise siya. Pero yung face, pag nakita po yung mukha, makikita niyo pa rin may fine lines pa rin na pagka old, road. Because of age na siguro yun. Sige po. Siguro nga po, gano'n nga po yun. Wrinkles. Ayun yung wrinkles kasama yun sa pagtanda. Huwag lang magka-wrinkle yung ibang parte ng katawan mo at delikado na yun. Pero kahit naman po nagkakaedad, meron tayong choice na magkaedad na hindi masyadong maraming wrinkles. Kung mag-exercise tayo, iiwasan ng bisyo, iiwasan ang pagpupuyat, iinom ng mga maraming fruit juices, yung mga fresh, yung fresh na fruit juices. Ano pa ba yung mga iba? Yung araw sa umaga, yung vitamin D. Oo, vitamin D. Wag na po yung araw ngayong alas 3, masyado pong masakit sa balat. Yung araw sa umaga. Yung sabi ng Pag-asa, wag ka raw magpa-araw from 10 to 3 or 10 to 2 in the afternoon. Lalo na ngayon sapagkat napakatindi daw ng bagsik ng init, ng radiation ng araw. O yan. Pag-asa na nagsabi sa DOH. O yan, mag-ingat po tayo sa yung tama ng araw sa balat natin. Kaya pag makipag-date kayo, yung madaling araw na lang. O yun, pwede, jogging habang nakikipag-date. After 7 o'clock in the evening. 7 o'clock in the morning. Yung sa umaga na init ng araw. Vitamin D kasi ang nabibigay nun sa atin. Oo, basta uminom ka lang ng maraming tubig. Maraming tubig at sa mga fruit juices. Kaya nga medyo nagiging magandang natin doon. Mananatili tayong bata, wala tayong wrinkles. Okay. Yan. And kanina po sinabi niyo yung radiation, iwas masyado sa telepono, sa cellphone. Ay, oo nga. yung boss natin. Nako. Miss Cynthia. Hindi kumusta naman, ka yung na? boss natin sa sa CCW na huwag na natin banggitin. Pero pag nakapag-cellphone yun, mahirap bitawan ang cellphone. Opo, radiation kasi nakakaapekto siya sa sa brain natin. Pero mayroong gamot doon yung may gadget na nilalagay sa cellphone para dinidikit. Dikit-dikit para maalis yung yung radiation daw. Natotoo naman yun sapagkat kalimitan sa mga call center pala ngayon, ang nagiging sakit nila, yung kanilang hearing aid, yung kanilang hearing, yung sa tenga. Ang babata pa pero nahihirapan daw sila makadinig. Karamihan. Kasi meron 8 hours continuous na exposed. Kasi may mga po yun, may mga electromagnetic waves po na makakaapekto sa tenga po ninyo. Kasi yung cells nyo po, dapat buo yun, di ba? Pag nalagyan po yan ng mga waves na hindi maganda sa tenga ninyo, yun nga po, galing sa mga electronic devices, yung cells nyo, siya na-breakdown po yun, yung parang sila na-stress. Na-stress po yung mga cells ninyo, kaya nagganon po, nagkakaroon ng sakit yung malapit doon sa area na naapektuhan po ng mga electromagnetic waves po galing sa devices na yun. Na-destroy po kasi yung cells kaya ganon po yun.
na napag-usapan natin yung sa cellphone. Siguro doon sa mga kaibigan natin, kung maniniwala sila, sabihin natin sa kanilang huwag bumabad sa cellphone. Tama na siguro mga 2 or 3 minutes. Kasi yung iba, yung kakilala ko, hindi matanggal-tanggal yung cellphone sa tenga eh. At ang dangerous pa po dyan, pagka maulan, tapos may kidlat, tatamahan po automatic yung tenga nyo kasi nag-attract po ng lightning. Yung mga headset, ayan, delikado po sa headset yung mga lightning. Naalala ko sa Nueva Ecija yung kaibigan ko, china-charge niya yung phone sa kusina. Ano yan, nakasaksak sa kuryente, nakapatong dun sa lamesa, yung dining table, tapos biglang umulan, kumidlat, nasunog siya doon. Yun, mag-attract po yun. Sunog talaga, sunog siya. Yung nag-aapoy. Yung isa nga namin kaibigan, nagdadrive ng kanyang kotse, ginagamit tapos nagpagas, gamit-gamit yung kanyang kotse, pumutok yung kanyang cellphone. Mabuti hindi siya masyadong na-disgrasya. Yun pala, yun yung gasolina kapag may heat wave na pumapasok doon sa cellphone niya. Buti nga po hindi siya nasunog doon sa kotse. Yung iba nasusunog po talaga, sumasabog eh. Hindi siya nasunog, yung may-ari hindi nasunog, yung kotse nasunog. Buti nakatakbo po pala siya, nakatakbo doon sa nakalabas. kotse. Mabuti po. Nakahimpil kasi nagpapagas. Oo. So isa pang reminders, yung mga telepono habang natutulog. Pangkaraniwan nakalagay sa ilalim ng unan. Minsan po sa gabi biglang umuulan, so kumikidlat. Minsan i-charge tapos malapit sa kama. So dapat po kung maaari ilayo natin yung mga gadgets lalo na pag nakasaksak sa kuryente. Importante po yun. May kaibigan tayo na taga Los Baños na broadcaster din dito mamaya. Ang kanyang cellphone hindi sa bulsa nakalagay, sa ilalim ng unan eh. Siguro mamaya pagsabihan natin siya na huwag gumamit ng cellphone na tinatago sa ilalim ng unan. Kasi baka may mga tawag na iba, ang misis niya makasagot. Iba na yun. Ibang kidlat yun. Iba ang power ng kidlat na yun. Ayun ang kidlat ng asawa yun. Hindi, tsaka ang danger po niyan is pag natutulog na kayo, nakalimutan nyo na sa ilalim ng unan ninyo yung cellphone, yung cells nyo habang natutulog kayo, na nabubulabog po silang lahat. Pag may tumawag. Hindi po, yung radiation nga po, nabubulabog po siya kahit walang tumutunog. Basta pag gumagalaw yung cellphone nyo sa under your head, nabubulabog po kasi yung cells nyo. Kaya nga doon nga po nagkakaroon ng sakit na yung madali silang kapitan ng cancer kasi nagpo-produce na yun ng cancer cells kasi nabubulabog nga po yung mga cells ninyo near sa tenga po. Siguro pagsabihan natin, paalalahan na natin yung kaibigan natin broadcaster ng Tagalan Laguna na huwag siya masyadong gamit ng kanyang cellphone. Tatlong cellphone niya, ilalim pa ng una nakalagay lahat. Papangiti-ngiti lang yung kaibigan yung broadcaster ng Tagalaguna. Ayaw ko lang bangitin ang pangalan kasi baka mamaya batukan ako pagtatapos ng programa natin. Baka abangan po tayo sa labas. Baka abangan tayo sa labas eh. Ang bait pa naman noon. Huwag siya maglagay ng tatlong cellphone sa ilalim ng unan. Yung isa doon sa kaliwang binti, yung isa sa kanan. Lahat. Yung isa sa dibdib na lang para pag pumutok lahat 'yon. Sabay-sabay. Sabay-sabay. Kasi summer ngayon and then magtatag-ulan. So kaya yung mga kidlat, kulog kidlat dito sa Pilipinas laging may kulog kidlat. So delikado talaga 'yon. Mag-ingat po tayong lahat. Yun nga, hindi ba nung panahon ng ating mga lola at mga lolo, kapag may muulan at may kidlat, sinasara yung bintana. Opo. Lalo na yung pag may salamin malapit sa bintana, baka raw tinatakpan ni lola yung salamin. Oo. Yun, Totoo po yun. Kasi pinapatay yung TV, tinatanggal sa saksakan, yung rep, ganyan. Ganyan yung mga pag-iingat ng mga lola noong. Kaya noon walang masyadong sunog eh. Kasi wala namang masyadong bahay eh. And, di ba pag yung may kidlat, may kulog kidlat, tapos kasi ang Nueva Ecija farm, yung iba ang ginagawa, aakyat dun sa mataas na puno. Meron kung alin daw yung pinakamataas, yun ang tinatamaan ng kidlat. Yan, delikado. Kaya wag po kayong aakyat sa pinakamataas na puno, dun sa medyo maliit na puno na lang. Kung akit siya sa puno ng kamatis. Hindi siya makakaakyat doon. Maraming dyan. Mamaya pag-usapan natin ni Pue. Ano yun? Sa broadcaster natin dito na parating na high blood.
Pero mabait naman yun. Ay sabi mo baka matapos ang kataon sa kanyang high blood hindi na siya makapag-ano rito sa atin Ay, wag. Oo, mahirap naman. Siguro mga payong kapatid naman yun. At napakabilis ng oras natin, 3 minuto na lang natitira. Kaya nga siguro next week may mga bisita na tayong darating. Opo. Hindi lang galing sa police department, kung hindi kalimitan siguro ay mga bisita natin mga politiko na allowed pa naman tayo mag-broadcast at bahala na sila kanilang oras. Kaya pwede natin imbitahin sila, mga mayor, vice mayor, konsihal, mga kapitan. So, hopefully by next week ay mayroon na tayong maimbita mga sa ating programa. At siguro magpaalam na tayo, Rose. Ang bilis talaga ng 3 oras. minuto na lang. Oo nga, magpapaalam na po kami. Sana po huwag niyong kalimutan yung aming mga reminders, kakain ng tamang pagkain, mag-exercise, may inom ng maraming tubig, maraming fruit juices, ilalayo ang mga cellphone lalo na pag nakasaksak sa kuryente. Opo. Please do remember po na don't overstress yourselves para hindi po kayo tumanda or para lagi po kayong younger looking all the time, and tandaan nyo po na to pray to God para yung stress niyo parang lagi may magsosolve nun para sa inyo, para hindi na kayo mag-iisip kung paano nyo isosolve yun. Yun lang po payo ko. And, binabati ko po pala sa hapong ito sina Bishop Harry Samaniego, tapos yung kaibigan ko po si Kuya Serge De La Cruz, King Charlemagne, tsaka si Kuya Arman. At doon sa susunod na linggo po, manatili po kayong makinig at manood pa rin sa ustream.tv/channel Kakampi Online, kasi importante na po yung i-discuss by next week. Then marami na po kaming ma-interview po dito ng mga politiko po. Sige po, magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat sa ngalan po ng ating mga kasama na hindi nakarating ngayon, si kasama Pastor Mercy Madiloso, sapagkat abalang-abala daw siya, hindi lang natin alam kung paano. Si Kaloy hindi makapunta daw kanina at ngayon sapagkat naputukan daw yung kanyang kotse ng goma. Kung bakit pa nauso yung goma sana nagkotse na lang siya. At doon sa mga kasamahan po natin last week ay nagkaroon po tayo ng magandang ugnayan din sapagkat akala nila wala tayong broadcast last week. Nagkaroon po kami ng broadcast last week at kami po nagpapasalamat sa aming mentor, si Madam Fe Nicodemo, sa kanyang mga kasamahan po dito sa Luma Studio. Maraming salamat po and God bless. Oh my Nila, damhi